Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Mula sa aming kasamang si Amor La Rosa mula sa Pag-asa DOST. Magandang gabi sa iyo, Amor. Magpapatuloy na kaya ang magandang lagay ng panahon ngayong linggo? Yes, magandang gabi Miss Aya, magandang gabi Pilipinas. Ito na po ang data sa lagay ng ating panahon. Konti na lang ay patapos na ang buwan, pero may humabol pang bagyo. Naging isang ganap na nga po na bagyo ang low pressure area na binabantayan natin sa silangan ng Eastern Samar. Tinatawag natin ito ngayon na Tropical Depression Kidan, and as of 4 p.m. kanina namataan po ito sa layong 900 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot ng 45 kilometers per hour at inaasahang kikilos po ito pa north-northeast sa bilis po yan na 7 kilometers per hour. Ayon kay Mr. Samuel Durano, weather forecaster ng Pag-asa, dahil nasa karagatan pa po itong si Kedan, maaari pa yan lumakas sa pagiging isang tropical storm o kaya naman po ay typhoon sa mga susunod na mga oras. Dagdag pa niya, kaya po ganito ang direksyon nito ay dahil po meron pong bagyo ngayon, dito po yan sa labas at nasa hilagang silangan ng ating area, responsibility kaya po sumasama o sumusunod po sa direksyon nito ang bagyong Kedan. Sa ngayon ay wala pa naman pong direktang epekto ito sa kahit na anong bahagi ng ating bansa, pero ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang makakaapekto po sa ilang bahagi ng Pilipinas. Tulad na lamang dito sa may Palawan at pati rin po dito sa Eastern Visayas at sa buong Mindanao, kung saan po makakaranas po kayo ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa tamtamang pag-ulan o pagkidlat pagulo. Para naman sa atin sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa, asahan lamang po ang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Lalo na po yan sa hapon o gabi, tulad po ng naranasan kanina sa ilang bahagi ng Kamaynilaan at Calabarzon. Ayon rin po kay Mr. Duran, sa ngayon po ay nananatiling mahina ang hanging habagat. Kaya naman karamihan po ng bahagi sa Luzon ay makakaranas pa rin po ng improving weather sa mga susunod na mga araw. Wala naman po kasing epekto si Bagyong Kedan dahil masyado po itong malayo at papalayo pa sa ating PAR. Inaasahan nga po na ito ay lalabas sa ating PAR sa darating na Martes at patuloy po nating aantabayanan ang magiging lagay ng bagyo, kaya tutok lamang dito pa rin po yan sa Panahon TV. Maiba naman po tayo, kanina pong hapon napansin nyo ba na medyo may pagka-orange ang ating kalangitan? Bakit nga ba ganito? Ayon po kay weather forecaster Samuel Duran, ito po ay nangyayari kapag katatapos lamang umulan o kaya naman po ay papaulan pa lamang. Nangyayari po talaga ito kapag po papalubog na rin ang araw dahil kadalasan po na-absorb o nare-reflect po ng mga raindrops ay ang kulay orange, red or yellow. Dahil malalaki po ang wavelength nito, kaya po ito ang kulay na nare-retain sa ating atmosphere. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na report mamayang 8 p.m. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako pa ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at mahinahon saan ang hamon ng panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Balik sa inyo, Miss Aya. Maraming salamat sa iyo, Amor La Rosa.